Magandang umaga po mga kapartner, kaagri. Dito naman tayo sa next episode natin sa ating video, sa ating Bilya Farm, Bilya Charm Agri Farm TV. So mga kapartner, ngayong umaga, pakita ko po sa inyo kung paano tayo magkuha ng iba't ibang klaseng pampataba na organic para sa ating farm, para sa pampataba sa ating ampalaya. So mga partner, mga kaagri, ito po yung manok ko, tulungan sa manok. Tapos may tatlo akong inahing baboy yung pinagpunan ko sa sa organic. At mayroon ding itong hito, mag-harvest ako ngayon ng tubig para magamit sa ating farm. So simulan na natin mga kapartner, para makita ninyo kung paano tayo makamura sa pag-fertilize ng ating mga ampalaya. Ang laki na nila mga kapartner, kaagri. Laki na yung hito natin. Yung hito mga ito mga kapartner, gawin po nating breeder ito. Pag matapos na yung pispa namin dun sa malapit lang sa ampalayahan, so ito yung gamitin natin para pang breed. So kunan muna natin ng tubig para harvestin natin yung tubig para magamit natin sa bilang pampataba sa ating ampalaya mga kapartner, mga kaagri. Ito na mga kapartner, so malaki na sa hito natin mga kapartner, kaagri. Malaki na, parang basa-basa na ako mga kapartner, mga kaagri. So tingnan natin mga kaagri, kapartner, kung ano kalaki na yung kuwan, yung hito na kapartner. Ang laki na nila mga kapartner. Ayan, malaki na sila. Pwede na to sa sunod na buwan, pwede na natin itong padamihin yung mga hito natin mga kapartner. Yung klase na hito, ito yung African hito. Laki na nila, oh. Parang may buntis na. Ang laki na nila, parang may buntis na. Hindi lang natin pag-ubusan ng tubig mga kaagri, mga kapartner. Ito na po yung tubig na kinuha natin galing sa tubig ng hito. Ito mga kapartner, naka-isang langganan ako. Plus mayroon pa akong anim ka container. Ito kapartner, oh. Grabe ang color sa tubig nito mga kapartner, mga kaagri. Pag idilig mo sa halaman, idilig mo sa puno ng ampalaya, napaganda, nakapalago ito sa mga bunga at saka yung mga talbos. Parang bilis lang lumago ang ating ampalaya mga kapartner. So tapos na tayo sa ating hito. Dito naman tayo sa mga kapartner, sa ating baboyan, ating baboy. Pakita ko sa inyo kung paano harvestin itong mga kuwan at pinaghalo mga kapartner. Lagyan na lang natin ng nabubulok na rice house. Ihagis natin sa
kulungan ng baboy. Okay. Ibuhos ko lang sa babaw mga kapatid, mga kadre. Para makalit lang. Mga buntis na ito mga kagre, mga kapartner. Kung isa, dalawa, tatlo, mga buntis na. May isa pa doon sa ano, sa likod ng kulungan ng manok. Apat sila lahat, mga kapartner, mga kagre. Ayan. Yung totally decomposed na rice hulls na galing sa galingan, halo natin mga kapartner. Haluin natin yung ihi at saka yung dumi ng baboy. Dito naghalo-halo na sila mga kapartner. Dito natin ilagay mga kapartner yung dumi at saka yung ihi sa baboy. Dito nilagay mga kapartner para matuyo mga kapartner. Pag matuyo na mga kapartner, pwede na itong magamit natin bilang pangtaba sa ating halaman, sa ating ampalaya. Kagaya nito mga kapartner, ang ganda na nito. Pwede na ito magamit mga kapartner. Oh, parang tuyong-tuyo na. Tulad nito, tuyo na. No, pwede na ito gamitin para pang side dress. Pagkatapos tabunan ng lupa. Okay mga kapartner, ito na sa ating baboy. May isa po kapartner. May pa kayo ma-harvest kapartner. Ang dami na. Every week mga kapartner, makaharvest tayo ng siguro mga 10 sako hanggang 15 sacks mga kapartner, mga kaagre. Ma-harvest natin every week. Bawat linggo mga kapartner, kaagre, maka-harvest tayo ng mga umabot ng mga 10 sako hanggang 15. Mga kapartner, kaagre, dito naman tayo sa ating vermicomposting. Ito mga kapartner, pinaghalo itong natutuyong dahon, yung dumi ng baboy, at saka yung nabubulok na rice hulls mga kapartner, mga kaagre. Ito na po yung birme mga kapartner, nandun pa sila mga kapartner. So isa po ito sa pinagkunan natin mga kapartner ng ating organic fertilizer para magamit sa ating farm, sa ating taniman ng ampalaya mga kapartner. At dito pa po, mayroon pa pong isa mga kapartner, yung waste ba galing sa galing sa maghugas ng pinggan mga kapartner. Ginamit natin ito mga kapartner, pinaghaluan natin ng rice hulls para isali natin sa ihalo natin sa ating galing sa dumi ng baboy, sa ipot ng manok. At saka yung sa vermicast. Okay, ito mga kapartner, ang taba-taba nito mga kapartner. Maganda po ito para sa ating mga halaman, pampataba sa ating mga halaman mga kapartner.
Mga kaagre, mga kapartner, dito naman tayo sa ating experimental breeding sa ating manok, yung broiler. Mga kaagre, meron ng 8 itlog mga kaagre, mga kapartner. Ang ganda sa itlog nila mga kapartner, mga kaagre. So, ang gawin natin mga kaagre, mga kapartner, pasok natin sa ilagay natin sa sako yung mga ipot nila at saka yung pinaghalong rice hulls mga kapartner, para magamit natin sa pampalago, pampaganda sa ating halaman at makapagbigay ito ng dami ng bunga sa ating ampalaya mga kapartner. Mga kapartner, puntahan natin yung ating native chicken mga kapartner, para ilagay natin yung rice house para maka-harvest naman tayo sa sunod na linggo. Maka-harvest tayo ng kanilang ipot at mahalo naman ang maaga para sa ating pampataba ng ating ampalayahan mga kapartner. Okay, let's go mga kapartner. Puntahan natin yung ating native chicken farm. Mga kaagre, mga kapartner, dito naman tayo sa ating native chicken farm. So mga kapartner, ihagis natin yung na-decompose na rice hulls. Ihagis natin sa mga ipot ng manok mga kapartner, para makakuha naman tayo ng chicken manure mga kapartner. Diba, alam naman natin yung chicken manure, napakaganda po sa pampalago, pampataba sa ating halaman, lalo na sa ating ampalaya mga kapartner, mga kaagre. So, yun, daming manok sa likuran ko mga kapartner. Ito mga kapartner, mga kaagre, sunod na linggo pwede na itong makuha at isali natin sa mga sangkap natin para pataba sa ating mga halaman, sa ating ampalaya mga kapartner, mga kaagre. Mga kaagre, mga kapartner, bukod sa chicken manure, pig manure, o sa tubig ng ito, kasama pa yung mga kapartner, mga kaagre, yung charcoal. May mga kahoy na malapit ng mabulok na ginawa kong charcoal para ihalo naman sa mga materials para pampalago sa ating taniman ng ampalaya mga kapartner, mga kaagre. Okay, punta tayo sa fish pan. Mga kapartner, mga kaagre, dito na tayo sa ating fish pan
mga ka-agri, ka-partner. Ito po ang lupa galing sa fish pond. Kinuha namin sa fish pond. Napakaganda po ito mga ka-agri, ka-partner. Ang laman nito mga ka-partner, dami itong mga nutrients para sa ating mga halaman mga ka-partner. Yung ammonium nitrate mga ka-partner, sulit na sulit para sa itong mga halaman, lalong-lalo sa ating ampalaya mga ka-partner. So, tingnan natin mga ka-partner kung saan tayo nagkuha ng klaseng lupa mga ka-partner. Mga ka-partner, ito na po yung pispa namin mga ka-partner. Yung pispa namin mga ka-partner, wala pa pong ulan dito sa Bohol. Mag-June na, mag-July na, wala pang malakas na ulan mga ka-agri, mga ka-partner. So yung lupa na sinabi ko kanina, ito yung mga ipot ng isda. At makita naman mga ka-partner yung damo, kung paano sila lumago mga ka-partner. Ang taba-taba sa mga damo nga tumubo sa gilid ng fish pond mga ka-partner. Yung nakita ko, diyan ko nakuha yung mga principles na yung lupa ng fish pond mga ka-partner, yung ipot ng isda, napakaganda mga ka-partner, mga ka-agri. So, isa po ito sa materials na ginagamit sa ating halaman bilang mga pataba mga ka-agri, mga ka-partner. Ganito lang ka-partner, oh. Madali lang ito mga ka-partner. Itong small impounding naman mga ka-partner, siguro yung mga ipot nga naipon dito, ipot ng isda, siguro mga 10 years or 15 years na mga ka-partner. So, wala pang ulan, sinamantala namin mga ka-partner na kunin yung lupa sa ibabaw. Kasi po, pag umulan na, itong lupa na ito, hindi na namin makuha. So sa ngayon mga kapartner, samantalain namin na kunin po ito mga kapartner para hindi naman kami bumili ng pampataba sa aming ampalaya. So kita naman mga kapartner yung mga halaman dito mga kapartner, ang taba-taba mga kapartner. Katulad ng ampalaya namin mga kapartner. So, ganito kaganda mga kapartner yung lupa na galing sa fish pond. Bukas pa no? Tagbot ba? Nang tubo na. Kanara? Mga kapartner, ito na po yung kinuha nating mga organic fertilizer mga kapartner, ka-agri. Ito yung charcoal or uling na kinuha namin kanina. Ito yung ang isa naman, itong lupa galing sa fish pond. Mayaman po ito mga ka-agri o ka-partner ng ammonium nitrate mga ka-partner, ka-agri. So ito namang isa, yung chicken manure at hinalo namin sa sa pig manure, yung galing sa ating babuyang walang amoy. Yung hinahagis namin kanina, rice hulls, yung nabubulok ng rice hulls. Ito na po ang resulta mga kapartner, mga ka-agri.
So ipakita namin sa inyo kung paano ito i-fertilize sa ating mga halaman. So makita naman siguro ninyo mga kapartner kung gaano ka lago ng ating mga ampalaya mga kapartner. Sa nakalipas na linggo, hindi pa to ganito kalago mga kapartner. Sa ngayon mga kapartner, ito na, ang dami ng bunga mga kapartner, mga kaagre. Yung technician ko, si Mr. Odal, si Alfred Odal, siya pong nagmasid sa mga insekto, kung paano ito masugpuin. At yung partner ko naman, yung supervisor namin, si Mr. Isagani Baldon. Ayaw mang humarap sa kamera mga kapartner, mga kaagre. Ang pugi-pugi talaga yung kapartner ko dito sa farming. So, ito, makita natin mga kapartner. Kahapon mga kapartner, mayroon na kaming buyer, kumuha dito. Second harvest namin, selection. Nakakuha kami ng almost mga 75 kilos. So sa ngayon, pakita ko sa inyo kung paano ito i-apply mga ka-agri, mga kapartner. Second apply namin ito mga kapartner. Second apply na ito sa paglagay ng organic fertilizer sa ating ampalayahan mga kapartner. Dito lang sa gilid mga kapartner. Dito lang. Oh, dito lang. Samahin lang namin ito mga kapartner para pakita lang yung ginawa namin pag-fertilize ng aming ampalaya para mataas ang edad ng aming ampalaya. So pagkatapos ito mga kagri, mga kapartner, nandito na yung chicken manure, yung ipot sa manok, yung pig manure, yung lupa na galing sa fish pan. Ang gawin lang natin dito mga kapartner, mga kaagri, punan mo sa lupa para yung mga maliliit na damo at mubo dyan sa gilid ng puno ng ampalaya kasama na dyan para malinis sila lahat. Wala nang kumain sa nutrients ng nilagay nating pampataba mga kaagri, mga kapartner. So ganun lang kapartner, kaagri. Yan lang kasimple mga kaagri, mga kapartner. Yan ang susi mga kaagri, kapartner, kung bakit lumago ang ating halaman, ang ating ampalaya, at makaharvest tayo ng matagal mga kaagri, mga kapartner. So dito nagtapos mga kaagri, mga kapartner, ang ating episode 3 mga kaagri, mga kapartner. So magandang araw po sa ating mga kababayan, sa ating mga agaw. Mga agaw natin dyan, yung mantika pamili, timbalako pamili, yung mga pilinyo pamili, yung iskabusa pamili, yung mga lahat ng mga agaw natin dyan, mga simbahon pamili. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you for watching and God bless.